Magsitayo po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Ating pong simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, lahat tayo inaaniya ni Jesus na maging asin at liwanag sa mundo. Tayo'y asin na hahadlang sa pagkabulok ng lipunan. Tayo ang nagbibigay lasa sa buhay dulot ng ating pananalig sa Diyos. Sa diwa ng pananampalataya, tayo rin naman ay liwanag na nagbibigay pag-asa sa panahon ng kapigatian at kawalan ng katarungan. Ngayon din po, ang pambansang araw ng panalangin at kamalayan laban sa human trafficking. Isama natin sa ating panalangin, sa ating pagdiriwang ngayon, ang ating mga biktima na nag-aaliping ito. Mga kapatid, lahat tayo inaaniyahan na tayo'y umamin sa ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaanyayahan po ang lahat na tumahimik sumandali. Ating pong alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Pagsisihan po natin ito at yakapin din natin ang tunay na pagmamahal, pagpapatawad at lakas na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasa
Pasalamatan ka namin dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong linghapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin,
at ang masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang, nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balitay, hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matwid ay di na magwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumaryan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasyak kong wala akong ipapangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinangako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap, batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang iyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano mapapanauli ang alat nito? Wala itong kabuluhan, kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw
sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang magsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ating pong papurihan ang ating pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ikalimang linggo sa karaniwang panahon sa ating paglalakbay, sa ating buhay na taglay ngayon na kaloob ng ating Panginoon. Tayo'y tinawag ng Diyos bilang isang pamilyang nagtitipon sa Kanyang dambana upang kilalanin natin ang Kanyang biyaya, ang Kanyang kapangyarihan, at Kanyang pagkalinga sa atin araw-araw. Tunay ito, mga kapatid, na tanda na tayo ay sumas sa Kanya, tayo ay nagmamahal sa Kanya, at tumutugon tayo sa Kanyang panawagan upang tayo'y maging tunay na mga anak ng Diyos sa ating buhay pang-araw-araw. Mga kapatid, sa araw na ito, sa linggong ito, sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon, lahat tayo'y binibigyan pansin ng ating Panginoon. Lahat tayo tinatawag ng ating Panginoon dahil bawat isa sa atin mahalaga para sa Kanya. Mahalaga ang bawat isa sa atin sa Kanyang tahanan. Mahalaga ang bawat isa sa atin sa Kanyang kaharian. Ito ang ibinibigay sa atin ngayon ng ating Panginoon. At lubos sa ating ebanghelyo ngayon, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon. Hindi lang ang Kanyang mga alagad, bagkus tayong lahat, ipinapaalala sa atin na tayo Kanyang tinatawag. Tinatawag na sumunod sa Kanya. Tayo tinatawag para sa Kanya. At ngayon po sa ating ebanghelyo, dalawang simbolo o panawagan o tawag sa ating lahat. Una, tayo ay tinatawag ng mga asin. Sabi ni Jesus, kayo asin ng sanlibutan. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng ipagkaila na ang asin ay mahalaga sa ating buhay pangkaraniwan. Ang asin ay makikita sa bahay o tahanan. Mayaman man ito o mapalapalasyong tahanan o barong-barong na tahanan o sinasabi nating may kahirapan, tiyak po ako, may asin yan sa tahanan. Dahil ang asin ay napakahalaga sa isang tao, napakahalaga sa isang tahanan, dahil ito ang nagbibigay lasa sa ating kinakain. Nasubukan na po siguro natin, mga kapatid, pag tayo ay kumakain na walang lasa, tayo ay nagrereklamo. Kung matabang ang ating kinakain, hindi tayo nasisiyahan. Parang hindi tayo mabubusog. Parang hindi kompleto ang ating pagkain kung may hindi tama ang panlasa o timpla ng ating kinakain. Ang asin, mga kapatid, ay pangkaraniwan. Ito'y tiyak na nakikita kahit saan may asin. Pero tinatawag tayo ng Diyos ngayon. Tayong lahat daw ay asin. Ano ang mayroon sa asin? Kung titingnan po natin, parang sasabihin natin ngayon, ito na yata ang pinakamurang pwedeng bilhin, ang asin. No po? Parang hindi yata usapin ang asin. Parang hindi po tumataas ang presyo ng asin.
parang hindi po binibigyan ng halaga ang asin. Pero si Jesus, tinatawag tayo. Lahat tayo ay asin. Anong mayroon sa asin? Mga kapatid, obviously, talagang ang asin ay pampalasa. May alat ang asin. No po, may alat ang asin. Pero ang asin, hindi siya magiging makabuluhan kung hindi ilalagay sa iba. Kung hindi tatanggalin sa garapon para ilagay sa iba. Ang asin, nilalagay po natin sa mga ulam o pagkain para magkaroon ng halaga. Ano ang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Kung tayo ay tinatawag na asin ng ating Panginoon, ang buhay natin ay para sa iba. Hindi lang tayo, hindi lang para sa sarili, bagkus para sa iba. Dahil kung tayo tinatawag ng asin, inilalagay sa iba, nagkakaroon ng halaga. Nagkakaroon ng saysay. Mga kapatid, ito ang pinapaunawa sa atin ngayon ng ating pagdiriwang. Walang kabuluhan ang ating buhay. Walang halaga ang ating buhay kung tayo'y nagmumukmuk lamang sa isang tabi at hindi nakikihalubilo sa ating kapwa-tao. Kahit sa pamilya, kung tayo nagmumukmok sa tabi, hindi nakikihalubilo at nakikisama at nakikipamuhay, walang silbi at walang saya ang buhay na ito. Kaya tayong lahat ay tinatawag ng mga asin. Tayo ay makisawsaw, tayo ay makipamuhay, tayo ay makibabad sa iba. At doon makikita natin ang halaga ng buhay natin. Ito ang unang paalala sa atin ng ating Panginoon. Kaya tayo lahat ay tinatawag na maging asin. Lumabas tayo sa ating sarili. Pumunta tayo sa iba. At doon natin makikita kung anong halaga ng buhay natin. Kung tayo nagmumukmuk sa tabi lamang o isang gilid lamang, hinding-hindi po natin makikita kung anong halaga ng buhay natin. Iyan ang unang katangian ng asin, na kung saan, kung tayo nakikisawsaw o tayo nakikibabad sa iba o inilalagay sa iba, nagkakaroon ng halaga, nagkakaroon ng lasa ang buhay natin. Mga kapatid, ito ngayon nawa ang hamon para sa atin. Ako ba ay pampalasa sa iba? Ako ba ay nagbibigay halaga para sa iba? Dahil ako'y mahalaga, bibigyan ko ng halaga ang iba. Ito po nawa ang mangyari sa buhay nating pangkaraniwan. Pangkaraniwang buhay na tayo tinatawag ng Diyos na araw-araw ay maging asin tayo sa sanlibutan para magkaroon ng tunay na halaga, tunay na saysay kung ano at ano ang buhay natin dito at ang binigay sa atin ng Diyos magkaroon ng katuparan para sa Kanya. Ang pangalawa, mga kapatid, ang asin ay noong mga sinaunang panahon, ito ay tinatawag na pang-preservative. Pananatili ng freshness, kumbaga, o sariwa, o ng lasa. Kaya nga po noong mga panahon na iyon, nilalamas ang karne ng asin para hindi masira. Yun po ang ginagamit noon na preservative, ang asin. Mga kapatid, paano po natin to mailalagay sa buhay natin? Kung tayo tinatawag ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus Nazareno, na tayo'y mga asin, bilang pananatili ng sariwa o ng kagandahan ng isang pagkain, tayo din ay tinatawag na asin para hindi makasira
para sa iba. Ang asin ay nagpapanatili ng kabutihan, nagpapanatili ng kagandahan. Kung tayo'y tinatawag na asin ng ating Panginoon, ito rin ang dapat nating gawin. Kung tayo'y tinatawag ng Diyos na maging asin araw-araw, hindi dapat tayong manira ng iba. Hindi tayo pwedeng mangsira ng iba. Tatandaan po natin mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos na mga asin upang hindi magkaroon ng kasiraan ang iba. Ito ang pangalawang hamon sa atin ngayon ng ating Panginoon. Kaya tingnan po natin ang ating mga sarili-sarili. Ako ba talaga ay asin araw-araw? Sa ginagawa ko, pinapanatili ko ang kabutihan at kagandahang loob? O ako yung sanhi ng pagkasira ng iba? Hindi na yun asin. Virus na yun. Mikrobyo na yun. Bakterya na yun. Dahil nagsisira ka na, hindi ka na asin. Kaya mga kapatid, ito yung paalala sa atin ngayon. Ang asin ay nagpapanatili ng kabutihan. Ipine-preserve ang kagandahang loob. At tayong lahat ay tinatawagan ngayon. Kaya natin mapanatili ang kagandahang loob ng Diyos na kaloob sa atin. Hindi tayo virus, hindi tayo mikrobyo na naninira para sa iba. At kahit ating sarili, huwag nating sirain. Dahil mapapanatili ang kagandahang loob kung ito ay isa sa buhay natin sa ating buhay pang-araw-araw. Mga kapatid, dalawang katangian ng asin na pwede nating isabuhay araw-araw. Hindi po ito katang-isip, hindi po ito teorya lamang, kundi totoo na pwedeng mangyari at dapat mangyari sa buhay natin. Tayong lahat ay tinatawag na mga asin ng ating Panginoon. Mapanatili nawa natin ang alat nito para magkaroon ng silbi, para hindi tayo itapon at apak-apakan dahil walang saysay. Ang pangalawang yugto ng ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, tayo ay tinatawag na mga ilaw ng sanlibutan. Alam po natin, kung tayo nagmimisa ng madilim, hindi po tayo makakakitaan. Kailangan natin ng ilaw para makita natin ang bawat isa sa atin. At mahirap maglakad sa madilim. Pwede kang matisod, pwede kang madapa, kung madilim ang pinagdadaanan mo. Mga kapatid, tinatawag tayo ng mga ilaw ng ating Panginoon. Ilaw ng sanlibutan. Ano po ang dapat nating gawin kung tayo tinatawag ng ilaw ng sanlibutan? Araw-araw ba magdala tayo ng flashlight? Araw-araw ba magdala tayo ng kandila? O ilaw na improvise para sinasabing may liwanag? Napakaliteral mga kapatid. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon, kung tayo ay ilaw ng sanlibutan, kailangan nagniningas at nagniningning para sa iba. Ano po ang ibig sabihin nito para sa atin? Sa bawat pagkilos at paggalaw natin, iyan ang sinag ng ilaw ng iyong sarili. Uulitin ko po, sa bawat pagkilos at paggalaw natin, iyan ang sinag o ningas ng ilaw natin. Kaya tingnan natin kung anong ginagawa natin. Ito ba ay ningas ng liwanag? Ito ba ay mabuti o hindi? Mga kapatid, higit sa lahat sa mga magulang na nandito, kayo ang ilaw na tinitingala ng mga anak ninyo. Kaya be careful. Tingnan nyo ang inyong mga kilos at paggalaw. Iyan ang liwanag na daraanan ng inyong mga anak araw-araw.
Mga kapatid, sasabihin natin, mahirap ang buhay. May hamon ang buhay. Pero kung tatandaan po natin palagi, tinatawag ako ng Diyos na ilaw ng sanlibutan. May ningas o may sindi ang aking sarili para sa kabutihan. Ito ang ating pagsumikapan. Mga kapatid, uulitin ko po, lahat tayo'y ilaw na kailangan magningas at suminag para sa kabutihan. Hindi para mapahamak ang iba at hindi mapasama ang ating mga sarili-sarili at ang ating kapwa-tao natin. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos na mga ilaw araw-araw. Nawa, ito ang ating panalangin ngayon. Ilaw tayo ng Diyos. Ilaw tayo ng sanlibutan. Gawin natin ito. Mga kapatid, hindi ito katang-isip. Totoong nangyayari sa atin at dapat mangyari sa buhay natin. Ang asin at ilaw ay napakahalaga sa bawat araw ng paglalakbay natin sa mundong ibabaw na ito. Hindi tayo mabubuhay ng lubos kung wala ang asin at liwanag na ito. Lahat tayo tinatawag na asin at liwanag ng sanlibutan. Nawa po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, tinatawag tayo ng ating Panginoon at tumutugon tayo sa Kanya, lubos akong tunay na asin na may alat. Lubos akong may ilaw na may sindi o may ningas para makita ng lubos. Mga kapatid, ito ang ating panalangin. Sa linggong ito, sa pagpapatuloy natin sa ating buhay pangkaraniwan, huwag na huwag nating kalimutan. Sangkap ito ng tunay na halaga ng buhay na kaloob ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay nga muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nabubuhay ng mga namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon tinatawag tayo ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Hingiin natin ang biyaya sa Diyos tungo sa pagtatatag ng Kanyang paghahari. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa simbahan, maging liwanag nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko, habang kanilang sinasalamin ang iyong liwanag sa kanilang pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang paglilingkod sa bayan. Para sa lahat ng mga namamamayan, kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay.
Para sa aming mga kapatid na nabiktima ng human trafficking, tulungan mo kaming gumawa ng konkretong hakbang upang labanan ang sistema at mga gawaing sanhi upang maipangyari itong pang-aalipin sa kapwa-tao. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo muli silang umaasang humiblay sa iyong walang hanggang liwanag. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, O Ama, upang aming ding maakay patungo sa iyo ang lahat ng taong may mabuting kalooban at ang buong sannilikha. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito sa iyong ginawa upang mapalakas kami mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay pinanganak ng birhen mong bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa na mga anghel sisiawit ng papuris sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharingan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa bilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Susana. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin ngayon. Lahat tayo'y asin at liwanag ng sanlibutan. Nawa, mapanindigan natin ito araw-araw sa ating buhay. Ito siya ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapal ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
minamahal kong kandungan, sa bis kami hamuri. Announcement. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabon panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng 5 ng hapon na misa. Ang abo po ay mula rito na siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agaran tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan. Bago po kayo lumabas ng simbahan, tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami luloob mong mapapakinabang kaysa ni Kristong kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Himo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Hesus Nazareno, ipinahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtang nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noong sa binyag na ikaw ay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Pumayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,